The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slave said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.'" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. It's good to understand that weeds, sa Tagalog ang ginamit, mapanirang damo. That weeds is not always about sin. It is not always about bad people. Weeds are just part of life. Many of them are just inconvenience. Weeds are just inconvenience. C.S. Lewis have said this, "If your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are simply complaining about inconvenience." Problems have solutions. Inconvenience need a new set of attitude. Panibagong pananaw. Ano po? There are inconvenience that are really part of life. Gusto mong mag-aral, gusto mong makatapos, gusto mong magandang grade, gusto mong magandang kinabukasan, then it comes with inconvenience. It comes with inconvenience. Mahirap ngayon, maluwag pagdating ng araw. Kung ayaw mo mag-aral, masarap ngayon, pagdating ng araw, hirap. Mamili ka. Mamili ka. They are simply part of life. You can avoid them, you can complain about it, or you can use them to grow as a better person. What are your inconvenience? Stop complaining about the rain. It's part of life. Ayaw mo lang magdala ng payong, nagrereklamo ka sa ulan. Di po ba na? Sadyang bahagi ng buhay yun. Kung matangkad ka, minsan maganda, minsan hindi. Di ba? Nakwento ko na ito. Palagi ako nagta-travel. Ha? At habang nilalagay ko yung aking luggage sa compartment, siyempre, abot ko. Matangkad ako eh. Di ba? Ay may katabi akong babae, maliit. Hindi talaga niya maaabot. Ano? Tinitingnan ko kung tutungtong siya sa upuan o anong gusto niya. Sabi niya, "Kuya, pwede makisuyo?" O di nilagay ko. Sabi niya, "Ay, nakakaingit ka, ang tangkad mo." Di ba? Ano? Ganun talaga. Kumain ako ng Star Margarine eh. Ano? Oh. At nang kami lumilipad na,
yung tuhod ko nakasayad sa upuan ng nasa unahan ko. Ang sakit sa tuhod. Ang sakit. Yung katabi kong maliit, ni hindi abot ang sahig. Kukuya-kuya ko eh. Ano po? Kaya sabi ko sa kanya, nakakaingit ka. Ang liit mo. Di ba? Whatever. It comes with inconvenience. You rather complain about it or you do something about it. You do something about it. Many of them are not problems. They are simply part of life. Another inconvenience, diabetic ako. Yan ang pamana ng magulang sa amin. Walang perang may pamana, sakit na lang. Di po ba, no? Member ako ng media. Ha? Mediabetes. Di po? Oh, at na-stroke ako. Hindi dahil may problema ako sa puso, kundi dahil sa diabetes. Walang namamatay sa diabetes. Komplikasyon. Ano pa? Oh, ganon talaga. Na-stroke ka. Nung nakabangon ka, milagro. Sabi nung cardio, kung may barayan sa utak, may barayan sa puso. Sabi nung isang cardio, wala po. Katatapos lang ng 2D echo. Sabi nung isa, meron yan. Ang hirap nung pinagtatalunan ka. Hindi po ba, no? Kasi, alam mo naman, kada test, may presyo. Hindi po ba? Kung libre sana, hindi naman. Oh, test. Angioplasty, angiogram. Ngayon, nakahiga ka doon. Ha? Inahit mo na lahat. Di ba? Kasi kung hindi pwede sa braso, ay di sa singit. Oh, nung nakikita nila, hindi pa man din ako pinatulog. Kasi sabi ng neuro, huwag niyong patutulugin yan. Baka hindi na magising. So, alam ko lahat, nadidinig ko lahat, nakikita ko lahat. Parang naglalaro sila ng video game. Sabi, ilan ba ang bara? Sabi, 7, Father. 7? Ha? Nagkukwenta yung mata ko. Ano po, sabi ng doktor ko, Father, may discount. Ha? Bakit? Ang mahal ng stent, 310,000 ang isa. Ay 7. 2.1 million agad. Ha? Siyempre, kinukwenta mo sa kukunin yun. Diba? Sasagutin ba ng insurance yun? O, dinandong ka, nakahiga kang gano'n, wala ka man magagawa. Pagkatapos nun, ang mas malaking problema, Father, para wala ng bara, huwag kumain ng bawal. O, alam niyo yun. Diba? Ano po yung bawal? Basta masarap, bawal. Tapos, di po ba, ano? Masarap po ba yan? Ay, masarap ito, Father. Bawal. Di ba, ano? Ganun lang kabilis. O, di bumaba ang timbang ko from 87 to 72. Anong requirement? Dapat ang cholesterol ko hindi aabot ng 50. Your cholesterol must be 50 or below. Anong normal cholesterol? Doon sa mga nagpapatest, 120. Can you imagine? 120, ako 50. But since 2022, ang cholesterol ko 35. 35. Diba? My dear friends, sadyang ganon. Mamili ka. Patay o bawal. Diba? Whatever you choose, it comes with inconvenience. Whatever you choose, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mo ng trabaho, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong sahod, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong mapangasawa, it comes with inconvenience. Yan ang gusto mong sasakyan, it comes with inconvenience. Gusto mong tumira dyan, malapit lang, it comes with inconvenience. Lahat may kapalit. Lahat may kapalit. Di po ba, anak? Gusto mong makinis ang mukha mo,
It comes with inconvenience. Diba? Mahirap yung nagpunta ka sa Boracay. Nakapayong ka sa beach, di ba? Ano ba naman yan? Maliligo ka sa dagat, nakapayong ka. Di ba? Ayaw mong mainitan. Ano ka? It comes with inconvenience. And inconvenience are not problems. They are simply part of life. Old age is not a problem. It is just part of life. Gusto mong mahaba ang buhay, talagang tatanda ka. At pag tumanda ka, talagang manghihina ka, lalabo ang mata mo, babagal ka, maraming bawal, maraming sakit, maraming gamot. Ganon talaga. Di po ba, ano? Huwag kang magrereklamo. Kung gusto mo na walang hirap, di patay. Di po ba, ano? Ganun lang naman yun. Ano sabi ko sa matandang reklamo ng reklamo, 85 years old, Nanay, ang dami mong reklamo. Ang tanda mo na. Dapat nga, patay ka na eh. Di ba? Si Father naman, di ba, ano? Oh, akala ko magagalit, akala ko di na magsisimba. Ha? Nakita ko naman, lalo nagsimba. Naintindihan niya, malapit na siya. Di ba ba, ano? Oh, apa, umabot pa siya ng 95. Naglalakad ako sa landmark. Ha? Tapat ng isang restaurant, may sumigaw, Father Dave! Diyos ko, makakahiya. Ha? Father Dave! Tingin ng lahat ng tao, nakita ko yung sumisigaw na matanda, naka-wheelchair. Pinuntahan ko, sabi ko, buhay pa kayo? Tawa siya ng tawa, sabi niya, buti na lang sinabi mo yon. Hindi na ako nagre-reklamo ngayon. Ano po? Tanggap mo na eh. Anong rireklamo mo kung tanggap mo? Hindi pa ba, ano? Tapos sabay abot ng gift certificate. Oh? Mercury drug. Mercury drug. Sabi ko sa kanya, sana habaan pa ang buhay niyo. Hindi pa ba, ano? Uy, gusto mo lang ng gift certificate? Hindi. Sana humaba pa talaga ang buhay niyo. Oh. Di ba? Gaano ba kahaba ang gusto niyo? Hello? Gaano kahabang gusto niyong buhay? Di ba ba, ano? At kung gusto niyong mahaba ang buhay, tanggapin niyo, mahirap talaga ang mahaba ang buhay. Akala niyo ba yung mayaman, walang problema? Marami problema yun. Kung mayaman ka, may problema ka. Kung mahirap ka, may problema ka. Kung malakas ka, may problema ka. Kung mahina ka, may problema ka. Lahat may problema. At ano sabi ko? Kung wala kang problema, baka ikaw ang problema. Di ba ba, anak? Lahat may problema. Everything comes with inconvenience. You either complain about it or you overcome it. Ano sabi nila? Sabi, alam niyo ang mga doktor ay si Google. Marami sa inyo, ang doktor si Google. Di ba ba? Ano? Pag may nararamdaman, Google. Pumunta kayo sa doktor. Ha? Father, pag mababa daw ang kolesterol, nakakabobo. Napaisip ako. 2022 pang mababa ko. Parang hindi naman ako naging bobo. Di ba ba? Ano? Kaya ka makailan, kumuha ko ng IQ test online. Nag-IQ test online ako. Siyempre, bayad. Lumabas ang result. Hindi naman bobo. Ano po? 110 pa naman ang IQ ko. Di ba? So, hindi totoong mababa ang kolesterol, nakakabobo. Di ba? Mahirap yung matalino ka, hindi ka umuulat. Di ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, mamili kayo. Turuan ang mga bata na yapusin ang hirap ng buhay. Diba? Lahat reklamo na reklamo. Ang dami mga kabataan ngayon, konting hirap lang, reklamo. Diba? Walang kinabukasan yung reklamo na reklamo. Magtiis ka. Turuan yung
magtiis. Hindi sila dumanas na kung saan yung mga kaedad ko, dahil nagtitipid ang magulang para matagal magamit ang sapatos. Oh, kung G's ang paa mo, 11 ang kukunin ng magulang mo. Ha? Hanggang umabot ng 11 ang paa mo, kasya ang sapatos, di po ba, ano? Ganon talaga. Naranasan niyo yun, di po ba, ano? Kasi, nagtitipid eh. Lagyan mo na lang ng tissue, di po ba, ano? Dati, ang short, para makatipid, hindi mo alam kung puruntong o ang haba-haba, di ba? Ang luwag-luwag ng waistline, iniipit na lang ng belt. Kaya pag walang belt, mahuhulog, di po ba, ano? Oh, nasanay ako doon. Hanggang tumanda ako, may mga pantalon ako maluwag. Anong problema? Pagdating mo sa airport, hawak-hawak mo ang pantalon mo kasi pag tinanggal ang belt, mahuhulog eh, di ba ba, ano? Oh, ganoon talaga. Ha? It comes with inconvenience. Pag nagtipid ka, it comes with inconvenience. Kung gusto mo marangya ang buhay, it comes with inconvenience. Sabi ng isang lalaki, habang hinihilot ng kanyang misis, sabi ni Mister, ang sarap, natanggal mo ang sakit ng ulo ko. Sabi ni Mrs., ay nung ako hindi mo pa nakikilala, sinong humihilot pag masakit ang ulo mo? Ano sagot ni Mister? Wala akong sakit ng ulo noon. Di ba? It comes with inconvenience, di ba? O, di ba, ano? Totoo yun, di ba? Oh, namili ka, yun ang pinili mo, hindi po ba, na? My dear friends, my brothers and sisters, what I'm trying to say, these weeds are simply part of life. Embrace them. Embrace them. Accept them. And overcome them so that you might become a better person today than yesterday. Amen. Again, my brothers and sisters, life comes with inconvenience. Life comes with inconvenience. Weeds are not always about sin. Most of the time, they are all about inconvenience. The first reading, if your weeds are brought about your sin, then go to confession. If you do not know what to do about it, then pray, as the second reading have said. But most of all, accept it. Problems have solutions. Inconvenience invites us to a different attitude. Whatever you choose, it comes with inconvenience. Stop complaining about it. Grow over it so that you will become a better person today than yesterday. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.